Sa pagtanggal naman nating timbol, ayan, kahit hindi mo natatanggalin yung niya, side lever, luwagan mo lang yung mga lock screw niya, yung seat screw dito sa guide ng pilit pusher para umatras, and then yung dito sa timbol, so naluwagan na natin yan. Kailangan mo lang siyang itulak papunta dito para lumabas doon. Ayan. So, unang-una, tatanggalin mo yung o-ring na ito. So, mas madali ito sa mga maliliit yung kamay. Maliliit yung daliri. Ayan. Kailangan mo lang siyang tanggalin. Yun. Natanggal mo na. Then, isunod mo diretso. So, tanggalin natin yung o-ring. Ayan. Then, diretso mo siya doon sa guide. Yan, tagusan naman yan. Tanggalin mo yung sa kabila din na o-ring. So, ganyan ang pagtanggal ng ating timbol. Yan, para hindi mahirapat at hindi magasgas yung o-ring natin na dadaan dito sa mga seat screw. So, ayan. Tanggal na. Saka mo siya ihulog. Doon. So, tak-tak na lang yan. Yan. Hulog siya. Ayan. Meron siyang separator na o-ring para sa barrel and timbol. Tapos yung inner o-ring natin. So, may customer tayo na nagtatanong bakit masikip yung Astro. So, tingnan natin kung yung Astro dito kung mayroon pa ako. So, ayan. Ito yung Astro. May meter din tayo. Kukuha tayo ng pellet. So, ito yung Astro. Ito yung meter. So, kung mahalata nyo, ito na yung sa version 5, may bridge na siya doon. Para pagtulak mo ng pilit pusher sa pellet, hindi dito babangga or madideform yung pellet natin bago tumawid doon sa chamber. So, ayan, pinalagyan niya ng Taurus ng bridge. So, yung mga walang bridge, siguro mga version 2 to version 3 yun na Taurus na side lever natin. So, yung version 4 din version 5, ganito na siya. May bridge na. So, hindi tayo makapagpagawa pa ng paisa-isang timbol na pang spare. Gawa ng sa CNC gawa ito. Kung may mga malalapit na torniro sa inyo, pwede nyong paggawaan ng timbol kung in case na may na-damage sa inyong timbol. So, supposed to be, dapat makapagpagawa tayo ng mga spare ng ating Taurus. So, sa ngayon, wala pa tayong machine. So, umaasa muna tayo sa CNC. Ang problema sa CNC is kailangan, 10 above yung o-orderin natin na timbol. So, hindi ko pa na-contact yung ating distributor, yung ating Taurus, si Sir Emre, kung kailan siya ulit makakapagawa ng mga pang-spare natin. So, noon nakapagawa kami pero naubos na. So, hindi pa nakaulit. So, ayan na yung concern ng ating customer. Masikip daw yung Astro sa timbol. So, kung mapapansin mo, maluwag. Yan o. Sisikip lang yan pagdating dito sa skirt. Natural yan kasi may o-ring dun. So, ayan. Yan o. Pasok na pasok yung ulo. Kasi ano yata to, ikakaliper natin mamaya. So, ito naman yung meteor. Yan, pasok na pasok din yung ulo niya. Yun. So, malamang yung na Kaiser na ganito, na timbol, baka sa 177 yun na pinalakihan lang. Or sa hindi sa Taurus galing or pinagawa lang din ng naunang customer. So, ayan, napakaluwag. So, ikakaliper natin. Okay, ito yung caliper natin, digital. So, ikaliper natin yung ID ng ating timbol. Yan, almost 6 mm po siya. Almost 6 mm. Sorry.
5.7, 5.8. So, ganyan yung reading niya. Sorry. Yan, 5.7. Yan. 5.7. 5.8. Hindi na. So, mga 5.7 po siya. Yung ID ng ating symbol. So, yung sa exit, same din. Ano siya na, nag-reduce na pala siya. 5.6. 5.7 na rin yan. 5.6. So, magkaiba. Dito malaki sa pasukan ng pellet. Dito medyo nag-late na siya. Naging 5.6. Yan. So, yung o-ring naman na gagamitin dito sa loob, dapat ano siya, mga 5.5 yung ating ID ng ating o-ring. So dapat saktong-sakto lang yung kanyang taba. Hindi natin matatanggal yung o-ring nito gawa ng nasa loob. Minsan kasi may mga accidental na natatanggal ito sa lakas ng impact o na pudpud na. So ayan, hanap lang kayo ng o-ring na 5.5 ang ID. I-check ko kung meron ako ditong sizes noon. Ayan, may o-ring ako dito na indicator na makikita natin. So, pili ka na dito sa 5x2. 5 mm, 2 mm yung kapal niya. So, ayan. So, dapat nasa 5.5 or 5 mm yung ating o-ring. Tapos 2 mm yung kapal. Okay. Kahit 1.5 lang yung kapal ng o-ring natin sa loob. So, hindi natin masukat kasi 5 by 1.5 na o-ring para sa inner o-ring ng timbol natin. 5 by 1.5. So, ayan, sir. So, ayan, ang timbol natin dito sa pasukan is bali 5.6. So, dito sa exit ang 5.6, dito sa pasukan ang 5.7. 5.6 sa labasan ng sa pasukan ng chamber ng barrel. Dito naman sa pasukan ng pellet pusher is 5.7. Yan. So, yung o-ring natin na dapat gagamitin is 5 by 1.5 or 1.2. Yan, yung para dito sa loob. So, ayan yung timbol natin. So, wala pa tayong spare na maibenta para sa ating mga client. So, tatanungin ko muna doon sa CNC or kay Sir Emery kung makapagpagawa tayo. So, maramihan kasing gawa nito.